Hello, I'm John Martirano from BSED Filipino to RCU. This info talk is focused on evaluating a story from the collection of Sigalanon which available on the web page that I've selected, which is Unsay Ngalan sa Iri nga Dili Mahadlok sa Dagat by Cindy Velasquez. So again, the title of the story is Unsay Ngalan sa Iri nga Dili Mahadlok sa Dagat. So the festival it represents is Panuhog Festival, which is located in the municipality of Santa Fe. So the book focused on the art of stringing shell beads together with shell crafting. So alam naman natin na nasa Bantayan matatagpuan ang lugar na Santa Fe. Kaya pangunahing pamumuhay ng mga tao doon ay pangungumuhan ng mga kabibi sa dalampasigan para gawin itong palamuti at ibenta, at ang mga kalalakihan naman doon ay pangingisdi ang kanilang ikinabubuhay. So, state which model are you using? So, the model that I use is Assure model, which is kasi po mas naintindihan ko ito kumpara sa ibang modelo na gagamitin at madali ito kumpara sa iba. So, how the story can be a teaching material? Para po sa akin, ang malaki ang gamit nito lalo na sa mga batang mag-aaral kasi po pwede mo itong ikwento sa kanila sa harapan nila, at ang kwento na ito ay pwede rin makapagbigay aral din sa kabataan na pahalagahan ang ating kalikasan nang sa ganun may mapakinabangan pa tayo sa paparating pa na mga henerasyon. So, emphasize how technology resources will enhance its facilitation. So, sa tulong ng mga bagong teknolohiya at mga makabagong kagamitan, mas mapabadali na lang ang pagtuturo ng mga guro sa kanilang mag-aral. Halimbawa na lamang noon ay lagi pa tayong gagamit ng aklat para basahin yung mga kwento. Ngayon, mas madali. Pwede ka na maghanap ng mga larawan o mga video presentation tungkol doon sa kwento na hinahanap mo, at mas maintindihan pa lalo ng mga mag-aaral o ng mga estudyante mo kasi may mga larawan na silang nakikita at napapanood, hindi lang nadidinig kundi hanggang imahinasyon din. So, last is provide specific strategies for implementation. So, halimbawa na lamang po nito ay may talakayan ka tungkol sa West Philippine Sea pero wala kang libro na para ipaliwanag ito. Module lamang ang nasa iyo at karamihan ng iyong mag-aaral ay di masyado naintindihan yung tinalakay mo. Kaya sa susunod na araw naghahanap ka online tungkol sa West Philippine Sea na tinalakay mo. Nang sa ganun, kasi mas naintindihan ng iyong mag-aaral ang iyong tinalakay, may larawan na silang nakikita na naging basihan ng iyong talakayan. So, sa pangkalahatan, mas maintindihan talaga ng mga mag-aaral ang talakayan kapag gagamit ka ng makabagong teknolohiya kasi